Suprema na unconstitutional ang pagbawi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa amnesty ni dating Senator Antonio Trillanes IV. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang proklamasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbabasura sa amnestiya para kay dating Senador Antonio Trillanes. Ito po yun, nagkaroon po ng amnesty si Trillanes. At pinababawi nung panahon ni Tatay Digong. Tingnan natin kung anong reaksyon nito ni Trillanes. 2018 nang lagdaan ni Duterte ang Proclamation 572 na layong bawiin ang amnesty ni Trillanes. Pero sa desisyon ng Korte Suprema, sinabi nitong walang kapangyarihan ang Pangulo na bawiin ito nang hindi inaaprubahan ng Kongreso. Paglabag daw ito sa karapatan sa due process si Trillanes dahil nilabas ang proclamation ilang taon matapos igawad ang amnesty ng dating senador. May sapat na ebidensya rin daw na naghain sa amnesty application si Trillanes. Taliwas yan sa unang sinabi ng proklamasyon na hindi naghain ng official amnesty form ang dating senador. Laking pasasalamat naman ni Trillanes sa desisyon ng Korte Suprema. Anya, pang-aabuso ang ginawa ni Duterte sa pagbawi sa kanyang amnestiya. Hindi lang itong pang-aabuso ng kapangyarihan, kung hindi sukdulang katangahan. No? Ay, gago ka. Yan lang masasabi ko sa'yo. Ha? Tatawagin. Gago to. Pasensya na po, hindi ko mapigilan ang sarili ko, ha? Tinawag mong tanga si Tatay Digong? Papayag ba kayong tinawag nitong gagong to si Tatay Digong? Di ba? Mali ka ron. Dating presidente yun eh. Ang daming naitulong sa bansang Pilipinas noon. Sukdulang katangahan. Malayo ka. Baka magdebate kayo, magtai ka. Ay nako. Marami ka pang kaning kakainin. Utoy. Sira ulo rin talaga ito no? Hindi ko maintindihan kung anong klaseng tao ta. Kasi tatandaan ninyo, may dahilan si Tatay Digong. In-explain naman kung ano-ano yung mga dahilan na yun Pero hindi tayo pupunta ron. Kasi meron tayong nasilip kung bakit ganito si Trillanes. Kasi bilang abogado, dapat alam nila na hindi pwedeng gawin yan. Tanga talaga. Tanga ka. Pero pinakita nila na gagawin nila, wala silang pakialam kasi tatakutin nila ang iba't ibang institusyon. Agad namang bumuelta dyan si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Siyang tanga. Kita mo? Ako, mas naniniwala ako kay Atty. Panelo. Ikaw ang tanga. Si Atty. Panelo nagsabi nun, sinundan ko lang. Di ba? Ikaw ang tanga. Matalino yun si Tatay Digong. Wala. Kahit sa experience sa politika, wala ka sa kalingkingan nun. Kahit saan kayo maglaban, barangay captain, maglaban, hindi ka mananalo. Presidente, hindi ka mananalo. Tanga ka, Trillanes. Tama si Atty. Panelo, tanga ito. Alam nyo po, tama itong sinasabi ni Atty. Panelo Kanya-kanya po ng pananaw yan. May kanya-kanyang opinyon. Huwag mong tatawagin kasi ako, offended ako dyan. Dating presidente, tatawagin mong tanga. Wala ka pa nga nararating. Wala ka pa sa kalingkingan na nararating ni Tatay Digong. Natawag ka tuloy tanga. Kayo naniniwala. Kayo po ba, sa mga manunood din ng replay, naniniwala kayo, tanga to si Trillanes? Itong mga dilawan talagang hiling makisawsaw. Alam nyo kung bakit? Dito lang ako nagtataka. Alam naman natin ang karakas ni Trillanes di ba? Galit yan sa mga Marcos. Alam din natin galit yan sa Duterte. Mga ano yan dilawan yan, di ba? So nakakapagtaka ako, bakit parang sip-sip na ito masyado sa administrasyon? Hindi ba kayo nagtataka doon? Parang iba. Parang biglang nag-iba ng tono. Ito si Trillanes. Napansin niyo po ba? Dati kontra ito sa pulahan Bigla-bigla ngayon iba na. Iba na ang tono. Kaya nga ako naniniwala ako sa aking opinion. Kaya pala sip-sip to si Trillanes.
Meron pala siyang inaalagaan kasi tinanggal yung amnesty niya ni Tatay Digong. So kailangan niya ng kakampi ngayon. Ito pala nagiging hindi ko alam Kayo na ang sumagot. Kasi napapansin ko, yung may mga kaso gaya nung recruiter na vlogger na nabayaran na nagre-recruit ng mga vlogger, saksakan din dami ng libel cases. May mga kaso. Abi biglang pumihit. Biglang dati maka Duterte, ngayon minumura si Duterte. Dati makasara, nangunguna pang suportahan si Sara, ngayon binababoy si Sara. Kaya naman pala. Pareha sila ni Trillanes, tanga. O, di ba? Parehas. Bakit? Meron pala kasing kaso na pinoprotektahan. Hindi po pwede mabawi yung amnesty. O, di lumabas ang katotohanan. Kaya pala. Di ba? Ang dami ngayon. O, yung kay Dilima. Napawalang sa... Ay ano sila ngayon, puro sip-sip. Yung sa Rappler. Dati galit din yan, ngayon sip-sip. O di ba? Parang masyado naman atang pag tiningnan nyo, hindi natin masisisi ang taong bayan, bakit mapag-iisip sa mga ito? Bakit bigla-bigla na lang silang naging sip-sip? Na dati naman kinokontra. Yung isa naman, masyadong maka-Duterte, masyadong maka-Sara, biglang binabanatan ang Duterte at Sara. Sip-sip na rin sa Marcos. Sip-sip sa Pulahan. Diba? Ganyan pala ang style. Pag may kaso ka, kailangan sumipsip. O anong bottom line doon? Kaya ngayon, kinakasuhan tama yung sinasabi nila. Inaalisan ng prangkisa SMNI, kinakasuhan si Pastor Kibuloy. Para sa ganon, sumipsip sa kanila. Gaya nung iba na binabanatan sila dati, tapos sumisipsip para hindi mag-push through yung kaso. Si Kibuloy, atapang tao. May nagsabi kasi sa amin, kaya pala siya ginaganyan. Ito na po yun. Sa aking opinion, ito na yun. Hindi siya bumawi. Hindi siya sumipsip sa administrasyon. Dumikit pa rin sa Duterte. Di tinuluyan ng kaso. Tama po ba? Nako. Ganyan pala. Pag may kaso, pag hindi ka nanahimik, itutuloy yung kaso, yari ka. Anong ginagawa ng iba? Di sip-sip. Tama po ba? Kayo mag-usga. Di ba? Masyado namang coincidence. Yun ang aking opinion. Yan ang opinion ng maraming tao. Masyadong sobra namang pagkakataon itong mga sumisip-sip. Biglang, ano pa? Sabi, dami niyang mga vloggers na maka-Duterte noon. Ngayon, tinitira si PRRD, mga balimbing at walang paninindigan. Yung iba doon po kasi, yung mga bumalimbing na vloggers, yung iba doon, may mga kaso. Okay? So, nag-recruit siya nung mga laos na vloggers na wala ng views. Tapos, biglang nagka-views. Hindi. Pwede nyo naman i-check bago sila bumakbak sa Duterte. Makikita nyo naman, di ba? Marie, sabi niya, Sir Baste Duterte, kung nanunood ka, sana maawa ka, tumakbo ka sana presidente. Sana. Ako, inaasahan ko sana. Ba't ako naniniwala ako si Baste Duterte someday ay magiging presidente? Tuloy po tayo. Many opinions as there are lawyers. Iba-iba ang kanilang pananaw. Kaya nga meron tayong Korte Suprema para kung ano yung kanyang pananaw, whether we agree with it or not. Yun ang tama. Kanya-kanyang pananaw yan Huwag kang tanga ng tanga. Tsaka, alam mo, ang layo mo talaga kay wala kang karapatang sabihan ng tanga si Duterte kasi ang layo mo. Utoy, ang layo. Nagagaya ako kay Atty. Topacio. Utoy, hindi. Comparing Trillanes to Tatay Digong, utoy ka.
Utoy ka lang. Utot ka nga lang. Kung kay Tatay Digong kay compare, utot ka lang. Hindi lang utoy, utot ka. Lance A, sabi niya, totoo po yan, Coach Oli. I'm watching and observing these vloggers closely po. Wala eh. Ganun sila. Nabayaran, tsaka sinasalba nila yung nila, yung kanilang channel eh. Tapos may kaso, di ba? Alam na. Dagdag pa ni Panelo, wala namang magagawa si Duterte kung ito ang desisyon ng Korte Suprema. Pero naniniwala silang hindi nasunod ang proseso sa application at pagbibigay ng amnestiya kay Trillanes. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Wala talaga ito si Canino.